Alamin natin ngayon ang paghahatid ng relief assistance ng pamahalaan. Makakapanayam natin ang tagapagsalita ng DSWD na si Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang hapon po, Asek Dumlao. Magandang hapon po, Ms. Angelique. Magandang hapon din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Okay, base po sa inyong tala sa ngayon, ilang pamilya ang nananatili sa evacuation centers? Kamusta po ang relief operations pagdating po dito sa mga tinamaan ng lindol sa Cebu? Well, Ma'am Angelique, kasalukuyan pong nasa Cebu ang ating pong Regional Director ng Region 7. Kasama po ang ating Undersecretary Disaster Response Management Group. At kasalukuyan nga po ay nagsasagawa ng konsultasyon doon sa mga local chief executive hinggil nga dito sa nangyaring quake kagabi. Batay nga po doon sa aming pong monitoring, ang total barangays ay 1,034 families yung affected o ang katumbas po niyan ay mahigit 20,000 po na mahigit na individual o katao. Meron po tayong na-monitor na isang evacuation center sa Carmen, Cebu. Meron pong 34 families dyan or 134 individuals. Meron din po tayo mga displaced population sa San Remigio, Cebu. Meron po iyang 4,000 families or ang katumbas niyan ay 20,000 na katao na nasa labas po ng mga evacuation centers. Sila po yung pansamantala ay nanunuluyan sa mga tirahan po ng kanila pong mga kaanak o mga kaibigan. So far, yun po yung ating monitor. Ang DSWD naman po, alinsunod of course sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin yung kapanatagan ng kalooban ng mga kababayan natin. Meron po tayong nakahanda na mahigit 55,000 na mga family food packs. And yung ating Visayas Disaster Resource Center na nandyan po sa Mandaue City, meron po tayong current stockpile na mahigit 318 na family food packs po yan. And of course, ongoing pa rin yung production natin. So makakaasa po ang ating mga kababayan na meron po tayong sapat na resources na ipapamahagi dito po sa mga kababayan natin na apektuhan. Idagdag ko na rin po, Ma'am Angelique, nag-commit po ang Department of Social Welfare and Development na i-shoulder yung burial expenses doon sa mga pamilya na namatayan and of course, mag-provide din ng 10,000 pesos na financial assistance doon po sa lahat ng mga naapektuhan. Okay, so maganda po na meron tayong supply ng mga food packs. Kamusta naman po ang facilities at mga tauhan ng DSWD dyan po sa mga lugar na apektado ng lindol? Well, Ma'am Angelique, maayos naman po yung ating pong mga kawani. Wala namang pong mga affected and currently ay nandun nga po sila sa area sa Maybago City and tumutulong po doon sa ibang ahensya ng pamahalaan kagaya ng Department of Health doon sa mga pangangailangan ng mga pamilyang namatay nga po yung kanila pong mga kamag-anak. And we're also providing psychosocial services to those families or members of the families na namatay po yung kanila pong mga kaanak and of course assuring them na yung tulong po mula sa ating pong pamahalaan ay makakating po sa kanila. Okay, dako tayo sa operasyon ngayon sa pagkalipas po ng bagyong Opong. Kamusta naman ang ating relief operations dyan sa may Masbate in particular? Yes, dito naman po sa Masbate, kagagaling nga lang po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. dyan sa and kasama nga po niya si Secretary Rex Gatchalian, namahagi po tayo ng mga karagagan ng mga family food packs, non-food items, at gayon din yung ating mga laminated sacks. Yung mga shelter grade po ito ng mga materials na maaari gamitin as temporary roofing. Kasi nga nung linggo, nung nagpunta po tayo ng Masbate, nakita talaga natin, sira po talaga yung mga bahay ng ating mga kababayan doon po sa probinsya. And of course, aside from the family food packs and non-food items that we are providing, meron din po tayong emergency cash transfer na ipamamahagi doon sa mga naapektuhan po. This is of course to support their early recovery and continue the restoration of their normal situation kasi hindi lamang po ng mga tahanan ng mga nasira, pati nga po yung kanila pong mga kabuhayan o yung kanila pong livelihood activity. So nagpapatuloy po ang DSWD sa pag-provide ng tulong. In fact, mahigit
30,000 family food packs na po yung na-release dyan sa Masbate. And over, kung kaubuan ng mga naipahatid na natulong ng DSWD sa mga naapektuhan nitong mga sunod-sunod na bagyo, almost 400,000 family food packs have already been released. At yung total cost of humanitarian assistance ay umabot na po ng mahigit 307 million pesos. Okay, so marami-rami na po itong mga food packs, ano? Hindi po ba nasa-stretch thin ang ating pong mga resources? Lalo't, ayan, no? After Opong, ayan po yung lindol, tapos meron pong inaabangan at inaasahang papasok pang bagyo. Yes, meron po tayo naka-preposition na mga mahigit 2.4 million family food packs. Daily, nagpo-produce yung ating production hubs, particularly the Luzon Disaster Resource Center and the Visayas Disaster Resource Center na mga around 20,000 family food. So meron po tayong sapat na mga food and non-food items. And in addition to that, nagbigay na din po ng assurance ang Department of Budget and Management na i-replenish yung ating quick response fund. So magagamit po natin our ongoing disaster response operations. And of course, para sa ating din preparedness for disaster response para sa mga karagdagang pang mga bagyo o kalamidad na maaaring makapekto sa ating bansa. Okay, and hingi lang po kami ng mensahe para po sa publiko, lalo't meron pong umabot na balita na ilan po sa mga food packs or family food packs ay hinahati-hati ngayon? Well, Ma'am Angelique, una, we would like to assure the public na meron po tayong sapat na resources na maipapamahagi sa ating mga kababayan maaaring maapektuhan ng mga iba't ibang mga kalamidad. At ito, mga naapektuhan nga po ng mga sunod-sunod na bagyo and itong lindol. Ito po ay alinsunod doon sa strong or deep commitment ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin yung kapanatagan ng kalooban ng ating mga kababayan sa gitna ng mga kalamidad. And again, we would like to assure them that the help is here. At titiyakin natin na matutulungan natin yung ating mga kababayan hanggang sa kanila pong pagbangon. Para naman po doon sa mga namamantala, napapaunat nga po na binabawasan o rini-recap yung pong mga family food packs. Nais natin palalahanan, ito ay mahigpit na pinagbabawal sa ating disaster law. And of course, may karapatang parusa po yung mapatunayan na nag-repack, nag-tamper, o binago yung purpose ng ating mga family food packs. Lagi po nating tatandaan na ito pong mga tulong na ipinapamahagi natin sa mga kababayan po natin ay para po sa kanila karapatan po nila na matanggap itong tulong mula sa ating pamahalaan. So, wag natin pong pagsamantalahan. Again, Ma'am Angelique, maraming salamat po sa inyong programa at binigyan daan ng DSWD so that we could provide relevant information, relevant and timely information to all our mga kababayan para malaman po rin nila kung anong ginagawa ng ating pamahalaan sa ongoing disaster response operation. Alright, maraming salamat po sa pagbabahagi ng oras sa gitna ng napakaraming gawain ng DSWD. Thank you so much, ASEC Irene Dumlao.